kinondena ng iba't ibang opisyal at ahensya ang AI-generated video na inilabas ng state media ng China. Ginawa kasing unggoy ang karakter na kumakatawan sa ating mga Pinoy. Kinwestiyon din sa video ang pagkapanalo ng Pilipinas sa International Arbitral Tribunal. Nasa frontline na balitang yan si Mon Gualvez. Sa halos 1 minutong AI-generated animation video, makikita ang isang karakter ng unggoy na nakasuot ng barong Tagalog at salakot. Mga karaniwang sumisimbolo sa mga Pilipino. Makikitang tila inuutos-utusan ito ng mga kamay na may bandila ng Estados Unidos at Japan. Go on! Start singing! Tinalaki rin sa video ang 2016 Arbitral Award sa West Philippine Sea. Binomba pa nga ng water cannon ang kawawang karakter na unggoy. Ang nag-post ng video, ang state-run media outfit na China Daily. Naisapubliko ito noong July 10, 2 araw, bago ang ika-10 anibersaryo ng pagkapanalo ng Pilipinas sa International Arbitral Tribunal pagdating sa West Philippine Sea. Pinalaga ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral J. Tariela ang video. Hindi raw katanggap-tanggap ang ganitong pangahamak sa mga Pilipino. This is a racist behavior ng People's Republic of China. Itong pagmamak sa lahi natin bilang Pilipino at para sabihin unggoy tayong lahat, this is unforgivable at hindi dapat ito palagpasin. Tingin ni Tariela, hindi rin makakatulong sa China ang inilabas na video pagdating sa pananaw ng international community. Ang sinisira ng China sa ganitong mga gawain nila is not actually the Philippines image, but their own image. Ngayon, alam na ng buong mundo kung ano ang ginawa nilang racist na depiction ng Filipino people. Mas ginalit nila ang Filipino, mas binigyan nila ang dahilan ng Pilipino para tindigan ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Mariin din itong kinundina ng Department of Foreign Affairs. Hindi nila ikinatuwa ang pagsasalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy. Labis do itong nakakainsulto at nakababahala. Naghain na raw ng diplomatic protest ang DFA bilang pagkondena sa video. Kahit si Defense Secretary Gilbert Chodoro, inalmahan ng video. Ang pangungutya raw sa 2016 Arbitral Award bilang propaganda ay nagpapakita umano ng kawalan ng moralidad at kredibilidad ng China. Dagdag pa ng kalihim, kahiya-hiya raw ang ganitong klaseng propaganda para sa isang bansang nagpapakilala bilang responsableng leader sa rehiyon. Sa halip daw kasi na batas, katotohanan at ebidensya, mas ginagamit nito ang pananakot, pangungutya at paglikha pa ng galit. Sinang-ayunan din ni Senador Robin Padilla ang pahayag ng DFA. Ayon pa sa senador, ang anumang hindi pagkakasundo ng dalawang bansa ay dapat lutasin sa pamamagitan ng diplomasya at paggalang sa international law at hindi sa propagandang nanghahamak at sumisira ng tiwala sa isa't isa. Ayon naman kay Senate President Sherwin Gatchalian, hindi lisensya ang freedom of expression para manghamak ng kapwa. Wala raw lugar ang racism sa anumang lipunan na nagpapahalaga sa katotohanan at kagandahang asal. Sabi ng ilang eksperto, hindi na bago ang ganitong estilo ng China na tila idinadaan ang information warfare sa digital battlefield. Sa katunayan, mga nasa 2 hanggang 3 taon na raw nakararaan nang gumamit naman ng China ng mga caricature at iba pang kaparehong propaganda. Para kay international and maritime law expert Professor J. Batong Bakal, tila ni-level up lamang ng China ang baluktot na propaganda gamit ang artificial intelligence. Mas lumalabas daw tuloy na tila dehado pa nga sa laban ng China. I think it reeks of desperation. Alam nilang hindi yon na pinaniniwalaan ng mga ibang bansa. No? Kaya parang dahil hindi sila hindi nila kayang i-argue yung kanilang point with reason, no? Gumagamit sila ng mga ganyan na parang emotional and ad hominem na argument. Hindi nga rin daw pwedeng gawing excuse ng China ang freedom of speech lalo't galing ito sa state media outfit. Ibig sabihin, alam ng gobyerno nito ang inilabas na video. It is a semi-official statement. That's one. Second, yung ganyang action at portrayal that violates international law, no? Dahil in international law, no, especially after World War II,
merong tinatawag na General Assembly Resolution on Friendly Relations between States. Yung pangungutya at pagmamaliit sa ibang bansa, no? Definitely hindi yan asta ng isang responsable na estado. Nauna nang hiniling ng DFA at ng Philippine Embassy sa Beijing na i-take down o burahin ng post. Pero wala pang tugon dito ang China o kahit ang Chinese Embassy rito sa Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.